Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Pero hindi ako papayag na gagawing katotohanan ang paninira laban sa aking ama. Hindi ako papayag na gagamitin nila ang mga entablado para magsabi ng kasinungalingan, paninira, dahil hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. My answer to the Vice President. Last night, meron siyang ipinakitang larawan ko na tinawag niyang Pops. Alright? Gusto kong ipakita dito ang larawan na kanyang ipinakita sa harap ng maraming tao sa punta sa barangay 905. Will you please get the picture out? And I want our people to see that. Nasa Facebook ko, ninakaw na ito eh. Ninakaw na ito eh. Oh, sa Facebook account ko, ninakaw niya. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Hindi pinalampas ang pambabastos. Sumabog sa galit at tahasang sinupalpal ni Attorney Princess si Vice President Sara Duterte sa anyay pambabastos kay Congressman Benny Abante. Matapang na lumaban si Attorney Princess Abante matapos umanong bastusin ni VP Sara Duterte ang kanyang amang si Congressman Benny Abante ng 6th District ng Maynila sa isang pampublikong pagtitipon na ginanap sa kanilang distrito. Sa harap ng mamamayan at lokal na opisyal, hindi pinalampas ni Kong Benny Abante at Attorney Abante ang tila pangungutya ni VP Duterte sa kanyang ama. Tatayo ka dito sa aming distrito. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Wala ka namang naambag sa buhay ng aming mga kadistrito. Ang matapang na pahayag ay tila tugon sa mapatutsada ni VP Duterte laban kay Kong Abante na ayon sa ilang dumalo ay may halong pang-aalipusta sa mahabang serbisyo ng kongresista sa lungsod ng Maynila. Matatandaang sa isang campaign rally sa Santa Ana, Maynila, sinabi ni VP Sara Duterte na walang respeto si Kong Abante at ipinakita ang isang litrato na nakalabas ang dila ng kongresista. Hindi natapos doon ang banat ni Attorney Princess. Nag-iwan din siya ng matalim na mensahe kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagzo na pinasaringan niya dahil sa pagpayag na tumayo sa kanilang entablado si Duterte. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Umani ng suporta mula sa mga residente at netizens ang naging paninindigan ni Attorney Abante. Marami ang pumuri sa kanyang tapang at dedikasyon na ipagtanggol ang kanyang ama laban sa anilay kawalan ng respeto. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni VP Sara Duterte ukol sa issue. Samantala, nanindigan ang kampo ni Kong Abante na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo publiko sa kabila ng mapambabatikos. My answer to the Vice President. Last night, meron siyang ipinakitang larawan ko na tinawag niyang Pops. Alright? Gusto kong ipakita dito ang larawan na kanyang ipinakita sa harap
ng maraming tao sa punta sa barangay 905. Will you please get the picture out? And I want our people to see that. Ayan. Totoo yan. Hindi AI yan. Totoo na pinicturean ko ang sarili ko at nilagay ko sa aking Facebook account sapagkat naniniwala naman ako ng mga kaibigan ko ang nasa Facebook at kanilang maiintindihan ito. Now, there are two reasons why we Filipinos stick our tongues out. Diba? Oh, number one, jokingly. Sanay tayo doon. We stick our tongue out. Jokingly. Pangalawa na reason, kapag you stick your tongue out, gusto mong sabihin doon sa tao that you stuck your tongue out. Buti nga sa'yo. Tama, mali? Buti nga sa'yo. Ito ay ninakaw ni Vice President sa Facebook ko. Wala siyang karapatang gawin to. Being the Vice President, abogado, matalino, at mayroong pinag-aralan. Tama ho ba ako? But this is just one side of the story. Because in my Facebook account, dalawa ang picture dyan. Pakita mo yung isang picture. Ayan. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Ginagaya ko si Albert Einstein. Nakita nyo? Now, I don't think that Albert Einstein stuck his tongue out for disrespect. Hindi ko alam kung sino niya nirespeto. Am I right? I do not know where the Vice President got the idea that when you stick your tongue out, it means disrespect. Ang nakalagay sa Facebook ko. Bakit kinaya ko si Albert Einstein? Sapagkat gusto kong maging katulad niya. Yan ang talagang nasa Facebook ko. O yan. Nilagay ko pa. 11 November 2023. Anong sabi ko? Hello again to make more emphatic the Asian and the European genius. He. What do you say? So, it's actually a joke, isn't it? Actually a joke. But the Vice President used it to attack me before my people in the 6th District of Manila. Yan ang nakalagay sa Facebook. Oo. Inibita ko ang mga staff ko dito para makita nyo na hindi lamang ito isang picture, kundi dalawang picture ito. Mas matangos ka lang ang ilong ni Albert Einstein. Pero halos pareho kami ng buhok. Di ba? Gusto ko rin ko sanang gayahin yung kanyang balbas o yung kanyang whiskers o yung kanyang tawag doon, bikote. Hindi ko na magaya. Yan ang kanyang nilabas kagabi. At ang tawag niya, props. Oo. Hindi ko sinasabi to out of anger. Hindi ako nagagalit sa kanya. Alright? So, ipakita niya nga uli yung picture na nilabas niya para makita nyo, lalo niyong namnamin ang larawang yan. Pakilabas na. Namnamin ninyo, yun sa sarang. Yan. Sabi niya, yan daw ang itsura ng walang respeto. Yan sabi niya. Now, hindi ko alam kung saan niya nakuha ito. Pero,
Wala. Bakit? Talagang wala siyang ma-accuse sa akin. So nakikita nyo, sa kanyang pagkasalita kagabi, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama? Wala siyang sinabing masama sa akin. Yun lang. Oo. Sinabi lang niya rin sa kalaban ko, huwag mong gagawin yan, ha? Oo. Ilabas mo lang ang ngipin mo. Tingnan niyo ulit. Nasa Facebook ko, ninakaw niya ito eh. Oo. Sa Facebook account ko, ninakaw niya. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Hinati niya. Dapat, nilabas niya yung dalawang yan. Di ba? Alright. Now, bakit kaya ginawa niya ito? Unang-una, meron siyang sinabihan na chairman ko na huwag ko siyang aatakihin sapagkat hindi ko naman siya kilabin. Pero inibita niya, Vice President eh. Diba? Ibig sabihin, accomplish siya sa nangyari. Alright, itong tanong ngayon. Why do you think that the Vice President did this? Did she do it because she has something against me? No. I have not even met her once, only in the budget hearing. I do not even care about her. I care about her father, but not her. Okay? So, ito ang tanong. Bakit niya ginawa sa akin to? Ang tawag natin dyan, political revenge. Paghihiganti. Isang political na paghihiganti. Diba? O ito ngayon. How should I respond to Vice President Sara regarding her criticism directed at me during ISCO's big meeting in Punta last night? Here is my answer. I am a believer of Jesus Christ. The Lord Jesus Christ saved my soul and changed my life. If I do not know Him in my own heart right now, I will fight her tooth and nail, and I don't even care if she is Vice President. Both of us are elected by the people. But I'm different. I'm not like that. And I'm not telling you this in anger. I'm telling you this to be able to understand my own reply. Being a believer of Jesus Christ to the Bible, knowing that the Lord Jesus Christ changed my life, He gave me His love. He gave me His love. You know? And do you know what the Lord Jesus Christ said in Matthew 5:43 and 45? This is my answer to her. Ye have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Vice President Sara, this is my answer to you. Love your enemies. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you. Despitefully use you. Let me repeat that. Despitefully use you. That's what she did last night. And persecute you. That's what she did last night. In fact, to let you know, I prayed for her several times since last night until early this morning. Kung nakita nyo ang video kagabi at tinanong ni Sara ang mga tao kung sino ang congressman ninyo, may sumisigaw,
si Congressman Benny Abante. Nung paalis na ang tao niya, gumanon pa ang iba sa kanila. Alright? So I cannot retaliate kahit na gumamit pa siya ng gutter language against me before my constituency. Eh kung gawin ko sa Davao, eh baka hindi na ako makalabas ng buhay. Tama ba ako mali? But she came here a stranger in my own district that I love and cared for a long period of time. So, I would like to use the words of the Apostle Paul concerning those who wish him harm. Sapagkat si Apostle Paul, tulad ng Panginoong Kristo, marami ring galit sa kanya eh. So anong sabi ni Apostle Paul in Galatians 4:16? And the same question I would like to ask the Vice President, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? The truth about the confidential funds? Am I become your enemy? In fact, I did not even join the hearings of the Guriban Committee. Because I was not able to come. You see? So ang question ko ito, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Then, in Romans chapter 12, verse 19, I would like to give a warning. A warning to those who go against a servant of God. In Romans 12:19 it says, dearly beloved, avenge not yourself. Huwag kayong maghihiganti. Hindi po. Pagkatapos nito, tapos na. Wala man lang akong sasabihin sa kanya. It is still up to the people if they want her to become the president of this country. Alright? It is up to my own people if they still want me to become their congressman. Although in the recent survey, the survey says I have 82% of the vote and my opponent has 17%. But still, it is up to the people of my constituency. Oh, ang sabi ni Apostle Paul, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Hayaan mo siyang magwala o magalit. Pagbigyan mo. Oo. For it is written. Ibig sabihin, sa Old Testament, sinabi to. Sa New Testament, sinabi rin. For it is written, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. Bayan ng Santa Ana! Abante na tayo! Bayan ng Santa Ana, pasensya na po. Bago po magsalita ang aking ama, pinili ko pa talaga na tumayo sa entabladong ito. Higit 5 dekada noon, dumating ang isang Benny Abante dito sa Santa Ana. Isang batang Santa Mesa, tinawag ng Panginoon na magsimula ng isang gawain dito sa Santa Ana. Binata, bata, kumatok sa bawat pinto, nagpakilala. Kung merong totoong nakakakilala sa isang Benny Abante, mula bata hanggang ngayong congressman na, yan ang bayan ng Santa Ana. Walang tinago si Benny Abante sa inyong lahat. Nagpakilala kami ng tapat, nagpakilala kami ng totoo. Nakilala niyo ang buong pamilya namin, pati ang gawain ng simbahan dito sa atin sa Santa Ana. Tumulong, naglingkod, at dito din nagsimula ang buhay niya sa serbisyo publiko. Ginawa niyong konsihal noong 1992, habang patuloy pa rin nagpapastor dyan sa Santa Ana.
nagkaroon ng mga medical missions, nagkaroon ng mga feeding programs, pagtuturo sa mga bata, at minsan sa buhay ng isang batang Benny Abante, naging tambay ng Plaza Hugo, nakikipaglaro sa mga kapwa niyang kabataan ng basketball. Hanggang dumating ang punto, kayo rin ang gumawa sa kanya bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila noong 2004. Sa lahat ng laban ni Benny Abante, manalo man o matalo, laging landslide si Benny Abante dito sa bayan ng Santa Ana. Dahil kayo ang totoong nakakilala kung sino talaga ang isang Benny Abante. Benny Abante na personal na tao, Benny Abante na isang pastor, at Benny Abante bilang lingkod bayan. Dito din sa bayan ng Santa Ana, nagsimula ng isang pamilya si Benny Abante. Nakilala niyo po kaming 3 magkakapatid. Si Princess, si Rich, at si Fog. Dating nakatira kami dito sa La Torre, lumipat dyan sa Rebellin. Nakita niyo po kami sa mga batang maliliit, hanggang nagdalaga, hanggang nagbinata na si Fog. Nagkaroon na rin po kami ng mga pamilya. May 2 anak ako. Isang anak si Rich sa Amerika. At si Fog naman, may 3 anak ngayon. Wala kaming persona na pang-politiko lamang. Alam nyo na kung sino si Benny Abante sa harap ng entablado, kung sino si Benny Abante sa pulpito sa simbahan, kung sino si Benny Abante doon sa Kongreso, ay yan rin ang Benny Abanteng nakakaharap nyo ng personal. Si Benny Abante naglilingkod nang walang pinipiling panahon. Naging congressman, naging konsihal, nawala sa serbisyo, pero patuloy na naglilingkod. Hindi nagtatago, hindi lumilihis sa responsibilidad. At kahit nung panahon ng pandemya, nandito kasama nyo, araw-araw nagbababa ng tulong sa bawat barangay, hindi lang dito sa Santa Ana, kundi sa buong distrito. Noong 2019, binalik nyo si Benny Abante bilang ating representante sa Kongreso. Pinag-igihan, ginalingan. Hindi lang pagdating sa serbisyo. Serbisyo na hitik. Serbisyo na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na programang pang-medikal. Tuloy-tuloy na programa para sa mga nangangailangan, pondo sa hospital, pagpapaayos ng mga magagandang infrastructure programs dito sa ating distrito, mga livelihood programs, mga educational programs. Hindi lang maging magaling sa serbisyo, naging magaling pa sa Kongreso. May mga batas na napasa na siya mismo ang sumulat. Ngayon, tumatakbo muli sa kanyang pangatlo at panghuling termino. Hindi naman nakakagulat na may lalaban at lalaban. Kasi karapatan ng bawat isa yan eh. Karapatan dito sa ating demokrasya na tumakbo ka sa anumang halalan kung ikaw'y naniniwala na kaya mong ipaglaban ang iyong dahilan sa pagtakbo sa halalan. Ang hindi dapat, yung tatakbo ka na wala kang masasabing nagawa pero maninira ka sa iba. Tinawag si Benny Abanteng matanda. Tinawag si Benny Abante na hindi na kayang maglakad ng mahaba. Kahit saang lugar nyo sa ating distrito, sabayan si Benny Abante, mas malakas pa yan kaysa sa konsihal na hindi nagpapakita sa konseho ng lungsod ng Maynila. Hindi kaya ng paninira ng isang tao. Rumesbak pa. Nagtawag ng mga barkada. Nakakalungkot. Dahil akala ko, natuldukan na natin ang hidwaan ng dating politika dito sa Santa Ana. Niyakap na natin ang isa't isa.
Kinalimutan na mga hidwaan noon. Pero magbabalik ka para lang manira sa congressman ngayon pagkatapos ng termino mo. Masakit sa akin magsalita laban sa isang dating naglingkod sa ating distrito. Dahil lagi akong magiging proud sa mga batang Santa Ana na naglingkod sa ating lungsod. Pero hindi ako papayag na gagawing katotohanan ang paninira laban sa aking ama. Hindi ako papayag na gagamitin nila ang mga entablado para magsabi ng kasinungalingan, paninira, dahil hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Bayan ng Santa Ana, ika-6 na distrito ng Maynila. Kilala niyo po kami. Buong pamilya namin. Walang tinatago. Walang tinatangi sa serbisyo. Sa harap ng Panginoon, sa harap ng tao. Tulungan niyo po. Suportahan niyo po. Ipaglaban niyo ho. Gawin niyong 3-termer congressman, si Benny Abante. Isang tao ang yumurak sa pangalan ng aking ama. Marami kaming tatayo dito ngayon para iangat siya. Ako po si Attorney Princess Abante. 3-termer councilor ng ika-6 na distrito ng Maynila. Minsan ginawa niyong #1 na konsihal, principal author ng mga batas ng ating lungsod para sa mga allowance ng mga estudyante, allowance ng mga senior, trabaho ng mga senior. Ang congressman ko, si Congressman Benny Abante. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.